Tinawagan ni Clara ang lola niya nang malapit na sila sa bayan. Nasa isang maliit na mall daw ang mga ito kaya't pumunta na rin sila doon. Masayang tumakbo sa kanila ang mga anak na makita sila. Akala niya sa kanya lalapit ang mga ito pero sa magkabilang hita ni Adrian yumapos ang dalawa. Imbes na sumama ang loob ay nasisiyang pinagmasdan niya ang mga ito lalo't kinarga ulit ni Adrian ang dalawa. Sabay na kumain sila ng lahat ng lunch sa isang fast food chain na paborito ng mga anak. Nag-uunahan sa pagkukwento ang dalawa sa binata. Hinawakan ng lola niyang isang kamay niya at pinisil. Matutupad na yung matagal mo ng wish. Pabulong na sabi ng matanda kay Clara. Nakakunot noong napatingin siya rito. Yung pangarap mong maging Mrs. De Luca? Muntik pa niyang malunok ang kakasubo pa lang na pagkain sa narinig. Nakikita kong mangyayari na yon sa lalong madaling panahon. Dugtong pa nito na nakatitig pa kay Adrian. Si Lola talaga, mahinang sabi na lamang niya. Pero parang kumakalimbang naman ang puso niya. Clara, behave. Yung utak niyang parang terror na teacher ko maka-warning. Wala sa loob na napatingin siya sa mag-aama niya. Nagtama ang mga mata niya ni Adrian. Hindi niya alam kung kanina pa to nakatingin sa kanya. Clara, lola mo nang may sabi. Baka nga, malay mo. Yun naman ang binubulong ng puso niya. Mabilis na nagbaba agad siya ng tingin, tsaka umiling-iling. Sa kabilang banda, matama nilang kinausap kagabi ang magkapatid. Mas lamang pakikipag-usap ni Adrian sa mga ito habang paulit-ulit humihingi ng sorry dahil hindi dito nasabaybayan ng paglaki ng mga anak. Ang binata rin ang nagpaliwanag kung bakit wala ito sa tabi ng mga anak noong mga panahong iyon. Pinagpapasalamat siya sa binata na hindi nito pinapalabas na kasalanan niya ang lahat. Hindi ka babakasan ng anumang hinanakit ang kambal. Ang tanging nakikita nila ay ang kasiyang nararamdaman ng mga ito na sa wakas may matatawag na rin silang daddy. Clara's POV. Huminga siya ng malalim habang napatingala sa malaking bahay ni Mrs. De Luca. Hawak niya sa isang kamay si Cheska habang karga naman ni Adrian si Andrew. Hindi pa raw ipinaalam ni Adrian sa lola nito ang tungkol sa mga anak nila pati na kay Giancarlo. Ang alam lang ng mga ito may espesyal na panauhin sila. Inilipot niya ang tingin sa loob ng bahay. Bumalik ang lahat ng alaala niya sa bahay na iyon. Nakita niya ang likod ng lola ni Adrian na nakaupo sa sofa habang kausap si Giancarlo. Are we going to meet some of our prospect clients? Tanong pa nito kay Giancarlo. Takang-taka marahil ito dahil bigla na pang-abiso ni Adrian. Ang alam niya kagabi lang tumawag ang binata sa lola nito at kay Giancarlo para sa special lunch nila. Maybe sasabihin niyang ikakasal na siya na. Pabirong sabi ni Giancarlo. What? Really? I can't wait. Natigil sa pagsasalita ang matanda nang tumikim si Adrian. Napalingon ito agad sa likod nito pati na si Giancarlo. Adrian, we were just talking about... Natigil na ulit sa pagsasalita si Mrs. De Luca habang inilayang tumayo ang apo. Parehong nakatutok ang tingin ng dalawa sa mga batang kasama nila. Lalo pang na-curious ang mukha ng mga ito dahil karga-karga ni Adrian ang isang bata. Oh, kasama mo pala si Cutie. Si Giancarlo unang nagsalita at nakangiti na nakatingin kay Andrew na karga ni Adrian. Sino naman to isang batang... Nawala ang ngiti ni Giancarlo habang titig na titig kay Cheska. Hello everyone! Kumakaway pa si Cheska sa dalawa. I'm Cheska and this is Andrew. We're twins. Nauna nitong ipinakilala ang sarili at ang kakambal nito kay Mrs. De Luca at kay Giancarlo. Napaawang ang bibig ni Mrs. De Luca. Inilalayan pa rin to ni Giancarlo na maglakad palapit sa kanila ang mga ito. Oh my! Tell me I am not imagining things, Giancarlo? Hindi nga makapaniwala ang mukha na matanda. Nakita niya nagbabantang luha sa mga mata nito. I'm not so sure also la. Adrian, tama bang iniisip namin? Kahit tinatanong nito ang kapatid na natiling nakatingin to sa mga bata, palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. La, meet your grandkids, Cheska and Andrew. Yes bro, they are my twins. Biglang lumakas ang boses ni Adrian sa kasiyahan na kababakasan din ng matinding emosyon nang biglang tinapik ito sa balikat ang kakambal tsaka inakbayan. Tsaka naman ito bumaling sa lola nito. Ibinaba nito si Andrew saka humila ng inuupuan si Mrs. De Luca. Kids, this is your loving lola and Tito Giancarlo. Pagpapakilala ni Adrian sa mga ito. Ni hindi makapagsalita si Clara dahil naiiyak na naman siya sa tagpong iyon. Mga apo ko, gumaralgal ang boses na sabi ni Mrs. De Luca habang niyakap ang dalawang bata na makaupo na ito sa upuan.
We have $2 already, Cheska. Masayang sabi ni Andrew na yumakap na rin sa abuela. Yes, we have another lola and then another tito after we found daddy. Namimilog din ang mga matang sabi ni Cheska habang yakap-yakap na rin ang matanda. Si Giancarlo napatingin sa kanya na nagtatanong ang mga mata. We will explain it later, bro. Si Adrian ang sumagot sa katanungan sa maka ng kakambal. Lumapit na rin si Giancarlo kay Cheska at kinargato ng bumitiw na sa yakap ng lola. Wow! It feels like I'm looking at myself in the mirror. Tinitigan pa rito ang bata. Humagikik ang anak tsaka titig na titig din kay Giancarlo. Pinisil pa nito magkabilang pisngi ng lalaki. Ouch! Pabirong sabi ni Giancarlo. I'm sorry, tito, but you look like daddy too. Hinging paawanin nito sa ginawang pagpisil sa pisngi ng tiyuhin. Yes, because we're twins too. Narinig niyang paghagulhol ng lola ng dalawa, kaya't napatingin siya dito. Lumapit si Clara sa matanda, masuyong hinawakan ng isang kamay nito. Binaba niya rin ng katawan para makita ang mukha ni Mrs. De Luca. I'm so sorry po kung nilihim ko tungkol sa kanila. Alam ko pong gustong-gusto niyo na magkaroon ng apo pero nagwakulit po silang itago sa inyo. Hinihingi ko po ng kapatawaran ninyo. Humihingi din po ako na sorry sa ginawa namin ng lola ko dati. Napapaiyak na rin siyang talaga dahil ngayon lang niya naramdaman ang ganong klase ng guilt dahil sa nakitang reaksyon ng matanda. Mali nga pala talagang tinago niya ang mga anak sa mga ito sa loob ng ilang taon. Hindi niya man lang naisip ang matanda sa desisyon niyang iyon. Ngayon lang din siya nakapag-sorry ng harapan sa ginawa nila ng lola niya dati. Huwag na nating balikan yung nakaraan. Pinatawad na kita nang tawagan mo ako para mag-sorry. Hindi ko alam ang totoong dahilan mo para ilihim ang mga bata sa amin, pero handa ako makinig para unawain ang naging desisyon mo noon. Masuyong sabi ng matanda na hinawakan na rin ang kamay niya. Matapos ang bigat na drama nilang lahat, pinapalaro muna nila ang mga anak nila sa garden na may duyan kasama ng dalawang kasambahay. Pumasok sila sa library at doon sinimulan ni Adrian ang pagpapaliwanag. Humanga siya sa binata dahil sa tuwing pinapaliwanag nito kung bakit nagawa niyang itago ang mga anak. Inako nito ang pinakadahilan kung bakit nagawa niya yun. Ni minsan wala siya narinig na ipinapahiwati itong kasalanan niya kung bakit hindi nakilala ng mga anak ang ama ng mga ito at ang pamilya ni Adrian. Hiniyayang akuin ng binata ang lahat ng kasalanan. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa ginawa niyang paglilihim at hindi niya maampat-ampat ang mga luha. Si Giancarlo at si Mrs. De Luca ang umalo sa kanya at sinabi ng mga itong naiintindihan nila kung bakit niya nagawa iyon. Mas lalo siyang na-guilty nang binalingan nito si Adrian at pagalitan. Tahimik lang naman ang binata, tinanggap ang sermon ng lola nito, habang si Giancarlo napapailing at napapangiti habang pinagmamasan ng mukha ng kakambal na mukhang maamong tupa. Gusto sana niyang ipagtanggol si Adrian pero baka kung ano namang isipin ng binata. Pagkatapos ng labis isang oras sa pananatili nila sa library, nakangiting lumabas na si Mrs. De Luca at Giancarlo. Pinatawag agad nito ang mga apo. Dumiretso sila sa dining area at nakita niya roon ang mga pinahanda ng binata. Halos lahat ng pagkain nasa mesa, paborito ng mga anak. Kaya pala tinanong siya ni Adrian kahapon tungkol doon. Nakaupo sa magkabilang side ni Mrs. De Luca ang mga bata. Halos hindi na kumakain ang matanda dahil mas nakabuhos ang atensyon nito sa dalawa. Tumutulong na rin si Giancarlo sa pag-aasikaso sa mga pamangkin. Napatingin siya kay Adrian. Nakita niyang nakangiting pinagmamasa nito ang lola at kapatid na halos hindi magkamayo sa pag-aasikaso sa mga anak nila. Biglang parang hinaplos ang puso niya sa contentment na nakita niya sa mukha ni Adrian. Perfect na sanang lahat kung hindi lang sumagi sa utak niyang muli ang mukha ni Cassie. Oo nga pala, kailan ba nila ipapaalam sa kaibigan ang tungkol sa mga anak nila? Kumikirot ang puso niya nang ma-imagine ang babae na kasama mga anak niya at si Adrian. Di naman mahihirapan si Adrian ipagtanggol sa babae ang mga anak nila dahil lapit na talaga ang kaibigan sa mga anak niya. Sa katunayan, mahal na mahal din ng mga bata ang babae. Biglang napatingin si Adrian sa kanya. Huli na para bawiin niya ang tingin dito. Matagal na magkahinang ang mga mata nila. Naghiwalay lang ang mga tinginan nila nang tawagin ni Adrian ng kambal. Tahimik na pinagpatuloy niya na lamang ang pagkain. Halos ayaw na nga silang paalisin ng matanda sa bahay nito. Nakita niya namang enjoy na enjoy ang mga bata sa pagbisita nilang iyon. Nang magpaalam na nga sila rito, niyakap siya na mahigpit na matanda habang nagpapasalamat. Sinuklian niya rin to na mahigpit na yakap.
Inihatid sila ni Adrian sa bahay niya. Kailangan pa nitong kargahin ng dalawang anak papunta sa kwarto niya dahil nakatulog ng dalawa habang bumabiyahe sila pa uwi. May sariling kwarto ang kambal niya, pero sa kwarto niya pa rin to pinapatulog dahil gusto niyang nasa tabi niya lamang ang kanyang mga anak. Hinatid siya ni Adrian sa labas ng gate. Matamang tinignan siya dito bago nagsalita. "Thank you for this day, Claire. It really means a lot to me, lalo na kay Lola." Tumango lang siya habang matipid nang umiti na rin. "Napag-usapan namin na pumunta sa bahay ng mama mo. Kasama ko rin si Giancarlo at Lola para makausap ang mama mo. Siyempre dapat nandun ang mga anak natin." Parang mamamanhikan lang. Biglang sumikdo ang dibdib niya. "Gusto ko makausap ang mama mo ng personal, pati na ang lola mo. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanila dahil hindi ko nagawa ang responsibilidad ko bilang ama sa mga apo nila. Gusto kong kaharap natin sila para kasali sila sa desisyon natin, sa arrangement natin sa mga bata." "Bakit parang nadismaya ka, Clara? Iba ba ang inaasahan mo?" Tumango na lamang siyang uli. Nagbigay ng date ang binata para malaman kung okay lang ang mga araw na iyon. Plano namang itong pumunta sa bahay ng mama niya para sa isang dinner sa makalawa. Gusto ng binatang kasama din ang lola niya sa dinner na iyon. Nang sumang-ayon siya sa lahat ng sinabi nito, nagpaalam na si Adrian sa kanya. Kanina pang nakaalis ang sasakyan nito, pero nakatanga pa rin siya sa kawalan. Okay naman sana sa kanilang lahat, pero may parte ng puso niyang hungkag na hungkag. "Umaasa ka pa rin ba na magiging buong pamilya talaga kayo?" Tanong ng utak niya. Pumasok siya ng bahay at pagod na umupo sa sofa. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Biglang tumunog ang phone niya at nakita niyang si Cassie ang tumatawag. Papuntong hiningang sinagot niya ang tawag ng kaibigan. "Ash, I'm planning to say yes for him tomorrow night." Excited na bungad kaagad ng babae. "Say yes?" Parang lutang na tanong niya. "I mean, sasagutin ko na siya tomorrow night." Tinawagan niya ako kanina and he said he's very happy dahil may magandang nangyari sa buhay niya and he can't wait to share it with me. Napatawa si Clara ng pagak. Excited na nga ipinaalam ni Adrian dito ang tungkol sa mga anak. "So I was thinking na it would be the best time to make our relationship official." Marami pang sinabi ang babae, pero hindi na iyon pumasok sa utak niya. Hindi niya alam kung ano ang mga isinagot niya. Namalayan na lang niyang nagpaalam na pala ito. Napahiga siya sa sofa at saka napatingin sa kisame. "You need to accept the fact na hindi kayo para sa isa't isa at never ka talagang magiging Mrs. De Luca, Clara." Sa kabilang banda, umaga pa lang busy ng ina sa paghahanda para sa dinner nila kasama ng pamilya ni Adrian mamaya. Tinulungan nito ng lola niya kahit anong pigil nila sa matatanda. Kahit may mga kasambahay naman ang mama niya, ay mas gusto nitong gawin ang halos lahat ng gawain para sa nakaschedule na dinner. Tinutulungan niya rin ang ina dahil parang ayaw nitong tumigil sa kakakilos. Ganun siguro ang mama niya kung sakaling may mamamanhikan nga sa kanya. Hindi kasi niya maiwasang isipin na parang ganun ang dating dahil dadalhin ni Adrian ang pamilya nito sa kanila para makausap ang pamilya niya. Hindi naman siguro masama kung mag-ambisyon siya ng ganun kahit sa gabi lang na yon. Ang mga anak niya, hiniram ni Adrian para wag makaabala sa kanila. Nag-alok din to ng tulong pero magalang na tinanggihan ng ina niya. Nang sa wakas nakatapos na rin sila, nagpahinga muna sila saglit para makapaghanda na rin ng sarili nila maya-maya. Dumating ang pamilya ni Adrian, kasama mga anak nila na nakabihis na rin ng bago. Sa tingin niya, mga damit yun na binili ng lola ng mga ito para sa kambal. Namili kasi kahapon si Mrs. De Luca ng kung ano-anong mga gamit para sa mga kambal nila ni Adrian. Natawa nga siya na mapuno ang kwarto ng mga anak na mga pinamili ni Adrian, Giancarlo at ni Mrs. De Luca. Hindi nga siya nagkamali na magkakaroon ulit ng drama ang lahat bago ang dinner. Napuno naman sila ng iyakan, lalo na magharap ang lola niya at si Mrs. De Luca. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at dramahan, masaya na ulit ang mukha nilang lahat. Masaya na silang kumain ng sabay-sabay bilang isang pamilya para sa mga anak nila ni Adrian. Sa kabilang banda, pagkatapos ng mga napag-usapan nila ni Adrian, pumayag siyang hiramin nito ang mga anak kung kailan ito gusto. Hindi niya pinagkait ang panahong gusto nitong ilaan sa kambal. Alam niya ang gustong bumawi ng binata sa mga nasayang na panahon, kaya kahit halos araw-araw itong bumibisita sa bahay niya, wala siyang reklamo. Hinihiram din ito ang mga bata kapag weekends para tumambay sa bahay ni Mrs. De Luca dahil na rin sa hiling ng matanda. Kasalukuyan niyang tinatapos ang design sa mga damit dahil sinimulan na yung tahiin ng iba pang designers ng kumpanya.
3 buwan na lang at gaganapin ang wedding fashion show ng mga designs niyang isusuot ng mga models. Siyempre, ready na rin siyang irampa ang wedding gown na gawa niya. Kahit man lang sa fashion show na iyon ay matupad niya ang pangarap na ikasal at isuot ang pangarap na wedding gown. Nakahanap din siya ng mga models na magsusuot ng mga damit bilang parte ng wedding entourage. Maging ang magiging groom niya sa event ay nakapili na siya. Masaya siya dahil maaari na niyang isali sa show ang mga kamag-anak bilang flower girl at ring bearer nang hindi na mangambang ipaalam na anak niya nga ang mga iyon. Plano niya rin kasing ipresenta sa madla ang kambal niya. Hindi na siya natatakot na malaman ng lahat na si Adrian ang ama ng mga anak niya, lalo't okay naman sila ng binata. Dahil sa sobrang busy ni Clara sa trabaho, si Adrian ang laging kasama ng mga anak niya. Naisip niya mas mabuti na rin yun na hindi siya masyado nakakasama si Adrian ng matagal para hindi siya mahirapan kapag umamin na ito sa kanilang relasyon kay Cassie. Sa tuwing bumibisita kasi ito ng bahay niya, nasa kwarto siya. Hindi na ito hinahanap para makapagpahinga galing sa buong araw na trabaho. Nagsimula na rin kasi sila sa fitting at pagpapapractice para sa show. Na-meet niya ng lahat ng models. Nakahanap na rin sila ng simbahan. Lagi siyang pagod araw-araw at mas nakakatulong yon para hindi niya masyado naiisip ang binata. Kasalukuyan siya may ginagawa sa opisina nang dumating si Adrian kasama ng mga anak nila. Ipapasyal daw kasi nito ang mga bata. Masayang nilapitan siya ng mga bata kaya tumigil muna siya sa ginagawa. "Mommy, can you go with us?" Paglalambing ni Andrew. Nilapitan siya ni Cheska kaya't nagpahilan rin siya sa mga ito para maupo sa mahabang sofa sa loob ng opisina niya. Nakita niyang nanatiling nakatayo si Adrian sa isang sulok. Nagtaka pa siya na parang di mapakali ang itsura ng binata. Kumandong sa kanya mga anak na makaupo siya. "Kids, wag ninyo munang kulitin si Mommy dahil baka pagod na pagod siya." Saway ni Adrian sa mga ito. "Lagi ka kasing busy, Mommy." Parang nagtatampong sabi ni Cheska. "Sorry, baby loves, may tinatapos lang si Mommy. Promise after na event na to ibubuhos ko ng oras ko sa inyo." Apologetic na sabi niya at saka niyakap ang dalawa. "Are you free on Sunday? Gusto kasing maligo sa beach ng mga bata." Tanong ni Adrian na parang ayaw umalis sa kinitatayuan nito. Napaisip siya. Why not? Kailangan nga rin naman niyang mag-relax ng konti. Napatingin siya sa mga anak na excited na hinihintay ang sagot niya. Ngumiti siya sa mga ito. "Sure! Saan niyo gustong maligo?" "Nakapagpa-reserve na ako sa isang resort." Agad na singit ni Adrian. "Wow! Ang bilis ah!" "Yehey!" Umalis sa pagkakakandong sa kanya mga anak, tumalon-talon sa sahig. Natatawang napapatingin lamang siya sa dalawa. "Let's draw a beach, Drew," sabi ni Cheska. Hinila na ang kapatid sa isang mesa para gumuhit. Binuksan ng mga ito ang maliit na bag na bitbit ni Cheska. Nagulat na lang si Clara nang biglang lumapit ang binata sa kanya at yumuko. Dumukwang itong malapit na malapit sa kanya. Napalingon siyang tingnan kung may gusto itong kunin sa likod ng inuupuan niya na bigla siyang mapatakip sa ilong. What was that smell? Amoy maasim na ewan. Napatingin siya sa binata. Nakita niyang parang may tinitingnan pa rin to sa likod niya. "Natapunan ka ba ng sabaw ng paksiw?" Tanong niya kapag kwan, nang hindi maalis-alis ang amoy ng suka at kung ano-ano pang amoy na hindi niya mawari. Sakalang inilayo ni Adrian ang sarili sa kanya at tumupo sa tabi niya. Maya-maya, bumulong-bulong to ng mga salitang hindi niya naintindihan. "Is he okay?" "Adrian, ano bang nangyayari sa'yo? What's that smell?" Isinatinig din niya ang nasa isip habang nagtataka nakatingin sa lalaking patuloy ang usal ng kung ano. "That's Daddy's new perfume, Mommy. We told him it doesn't smell good." Si Joe ang nagsalita, pero nanatiling busy sa pagguhit. "Yeah, I saw him put some herbs and vinegar." Si Cheska naman. "Okay, sasaglit lang ako sa bahay na makaligo at makapagbihis." Bigla, tumayo na si Adrian. "Dito muna mga bata, okay? Babalik ako agad." Agad nitong nakalabas doon bago pa siya nakasagot. "Daddy's being weird." Napahagikik pang sabi ni Cheska. Tumawa na rin si Andrew kaya't nahawa na rin siya sa mga ito. Siguro nga nabuhusan niya ng suka sa damit. Napapailing siya nang maisip iyon. Pagkatapos sa isang oras bumalik si Adrian na preskong-presko ng dating. Basa pang buhok nito. Humahalimuyak ang mamahaling pabango ng binata nang lumapit sa kanya. Nakita niyang may bitbitong plastic bags. Binigyan nito ng tigi-isang tumbler ang mga anak na sa tingin niya ay juice ang laman. Agad tinanggap yun ng mga anak at ininom. Tsaka naman to lumapit sa kanya at tumupo sa tabi niya at may binigay na isang tumbler din. "Here's yours. Inumin mo agad habang malamig pa."
Wala sa loob na kinuha niyang inabot nito. Pagkakuha niya, may kinuha ulit ito sa isa pang plastic bag na hawak. May isang maliit na vase yun na may isang tangkay ng rosas. Dad, that's one ugly flower. Malakas ang sabi ni Cheska. Gusto niyang matawa sa sinabi ng anak dahil totoo nga naman iyon. Isang araw na lamang itatagal ng rosas na iyon. Saan mo ba binili yan? Bakit parang naghihingalo na? Sinupil niya ang ngiti sa tanong na iyon. Alanganing napakamot sa ulo nito si Adrian. Well, hayaan na lang muna natin siya sa vase kahit isang araw lang. Papalitan ko na lamang siya bukas. Nilagay nito ang vase sa mesa niya. Bumalik to sa tabi niya. Natatawang binuksan niya ang tumbler para inumin ang laman niyon. Titig na titig naman si Adrian sa kanya na parang ayaw huminga habang hinihintay na nakainom siya ng tuluyan. Ano bang problema nito? Drink it, now, sabi pa nito. Nangangalahati ang laman nun ng ibaba niya. Hindi niya mapangalanan ang ekspresyon sa mukha ni Adrian na nakapagkit ang mga mata sa tumbler na para bang gustong maniguro na iniinom nga niya iyon. Agad tumayo si Clara para balikan ang trabaho habang bitbit ang bigay na juice ng binata. Thanks for this. Pasalamat niya bago tumalikod dito. Di nagtagal nagpaalam na rin to kasama ng mga anak nila para matapos niya ang ginagawa. Napatitig ulit siya sa laman ng tumbler na makalis ang binata at ang mga bata. Anong klaseng juice ba itong pinainom ni Adrian sa kanya? Nagkibit-balikat lang siya at saka inubos ng laman nun. Sa kabilang banda, Linggo. Si Adrian, ang mga bata at isang yaya lamang ang kasama niyang papunta ng resort. Inimbitahan ng mama at lola niya pero ang sabi hahayaan muna sila na magbonding na sila para sa mga anak nila ni Adrian. Umaga pa lang bumiyahe na sila. Pagdating doon agad na nagtampisaw ang mga anak sa dagat. Sinamahan ito dahil mas panatag ang loob niya na nandun siya at nagbabantay sa mga ito kahit na may yaya namang palagi nakasunod sa mga bata. Si Adrian nagpandamo na makakain nila sa mga staff na resort. Tingin niya inarkilahan nitong buong resort exclusively dahil wala siya nakikita ibang tao. Bago magtanghali, kumain sila sa cottage. 5 lang sila, pero isang baryo ang kakain sa dami ng mga pagkain sa mesa. Tinawag din ni Adrian ang staff na resort para makisalo sa kanila. Kakatapos ang kumain ng mga anak nila, nag-aya na agad ang mga ito sa dagat. Mabuti na lang hindi gaanang mainit ang sikat ng araw. Lumusong na rin siya sa tubig kasama ng mga bata. Naka-swimsuit siya pero pinatungan siya ng shorts na manipis. Nasa mababaw na bahagi lang sila ng dagat kasama ng mga anak na makita niyang lumusong na rin si Adrian. Daddy! Agad yumakos sa bilikod ng binata, si Cheska, na makalapit to sa kanila. Ops! Be careful! Natatawang sabi ni Adrian na hinawakan na rin si Andrew na kumapit sa braso nito. Napapansin niya na kapag nasa tabi si Adrian, hindi niya napapansin ng mga anak. Hindi naman sumasama ang loob niya dahil alam niyang kapos talaga mga ito sa kalinga ng ama. Isa rin natin si Mommy. Narinig na lang niyang sabi ni Adrian. Nagulat siya nang hapitin siya ng binata sa bewang. Automatikong natampal niya ang kamay nito. Mommy, don't get mad just because you look cute when you're mad. Si Drew ang may sabi na humawak na rin sa braso niya. Ha? Nagtatakang tanong niya sa anak. Daddy said you're cute even when you're mad. Si Cheska naman ang sumingit. Narinig niyang mahinang pagtawa ni Adrian at tinirapan niya lamang. See? She's cute, right? Panunodyo pang lalo ng lalaki. Magkaharap sila't malapit na malapit sa isa't isa. Hindi pa rin ito inalis ang isang braso nito sa bewang niya. Hindi niya naman masaway ulit ito dahil magtataka ng mga anak nila kung bakit parang laging galit siya kay Adrian. Ito na ba ang magiging simula na masayang pamilya nila Clara? Bakit kaya biglang nagbago ang mood ni Adrian at tila may kakaiba siyang kinikilos? May binabalak ba siya kay Clara? Yan po ang ating aabangan sa huling yugto ng ating kwento.